Good morning po, mga sirs. Good morning, sir. Hindi po ako na-interview sa private media. Ato na ako na aron and plastado and ugod ng mga senaryo o natapuman o pag-diri. Yato na sumat kay issue yun na sa social media talaga good. Bakit pa nag-viral. So, before po kami magpakingana sa akong kaupod, magpakilala po muna ko para maaliwat ka kung sino po sa iyo nag-interview. Ako po si Danny Tunog Balaging from the Radyo Pilipinas, Mr. Visayas Media Without Border. At masaliwat ako mga contributor sa Northern Summer News Information Online. Yun po yung na-post, di ba? Sa Northern Summer News Information. So why we are here today, also para po makuha ni side. Ngayon, dapat siguro the side, kuha na naman ng sides ni SBS, the same thing po may pagkakataon, even the original office from the DepEd, from the DepEd yung kailangan din namin. But, magdiretso lang po kami, and big concern po na ito is tungkol sa post po of a certain martyr sa Tria. So, it's because na-mention po ang Labisares na may adak sin na paaramot pag once nga nabisita po ang atong SBS. Kawin po na mahiwalaan kung gaano po ba ito katotoo. Anybody po from the district of Labisares? Okay, good morning, sir. Representing Labisares. Although Labisares 2 District Head po ako. I'm Armachi Parina, the Labisares 2 District Head. On behalf of Labisares, we all know, pwede ano ko na na mother tongue, aram po naton nga tanan, nga ang aton kasing-kasing, nalilipayon kita kung may anak nagbibisita, bisan sa aton balay o sa aton ispilangan. Pakaibaro po siton nga may anak sin monitoring team. Kay normal po ito because it's opening of classes to see to it that the school is really prepared for all the facilities, the enrollment, everything needed. Di-monitor po ito from division office, from the region to division office. In connection to that, sir, ito na iyo ganitong issue. Aramot. Aram mo, sir, walay ito na aramot sa Amon District na masusugad na aramot. Kay voluntary po, pag may bisita kita, sa kasing-kasing mga aton itong itong bang gratitude nga ginbisita kita, nga nakikita namon ang kalipayan sa face mismo sa aton monitors nga sa among liwat nga ginbisita. So iton waray iton sa amon nga mga sapayan kung mga nakapakaon kami o kung nalumangan. Waray iton sa amon sir nga masugad nga mabukat sa among kasing-kasing. Kaya actually, bisan sa aton balay, malipayan kita kung makapainom kita sin tubig. O kung makahatag na kita kung na mga solid food, kay tikang itong sira sa haray kung nga lugar. Wala kami sito sir na mga masugad na, o maway ni, kinasing-kasing man ang among pagpakahon. Adaan na natin mga school heads. Pasalamat nga ni kami kay sito lang, kung ano ba dito ang may dulot namon. Waray ito siya na masagad nga. Di ba? Kung nag-share kita, that's a blessing from God. Nga waray sino man nga question kung nakapagkaon kami, o waray kami magkakaon, o waray sinagpainom sa namong bisita. Kung mayo naman kami hindi mo, magpasalamat kita sa Lord. Kay Krasya, nakashare kita. Ngayon, ikadwa sir,
normal po ito na bisitahan kami, kung may maidulot ng kami. Basta, kung maghatag kasi pagkaon o kung naman, sa imo tuong makamot, kung mahimo, ayaw pahibarua, ang imo wala makamot. Ayaw pag-ibandilyo, makararaw ay daw ito na, naraw na, naraw ay ito, tapos ito na nanay ito kay na-involved kami sa ito na, just, oh Lord, bayan. Hindi ko maintindihan dito siya question, nagkakaroon mo. Ito po, i-quote ko po ang post ni Ms. Martelis Tria. Ano ba ang nangyari sa Northern Samar? Sobrang ka-deprive ang mga empleyado sa travel claims. Pero pag nabisita sa flood, ang mga taga-division office or DO, ng mga taga-RO, permi ipapaaramot ang mga school heads para sa food and accommodation. Kahapon, sa Labisares District, ipapaaramot ang mga school heads para sa food and accommodation sa mga taga-regional office. Regional office visitors, tag 1K kada school head. I-denied ko po ito, sir. Waray po ako si Ton mag-aro na aramot na 1K. Ma'am, pwede si Kuan mag-atag statement. Si Ma'am. Hello, good morning everyone. As the district head of the Labisares 1 district, actually for my 18 years as a school head and 4 months as district head, this will be my first appearance sa media. Just to answer that posted by Andrea. Actually, syempre sir, when I got the notice, a short notice that Labisares 1 will be visited by the regional people, my instinct kasi is just to share as to what the expenses to be looking for. Well, that was voluntary. Wala pong sapilitan. Nandiyan man yung mga schoolmates ko po. Yun po na sabi, kasi na dyan, na 1,000. And that is initial. Voluntary lang po yan. Kaya lang po, sabi ko, you can reinforce that for other funds or whatsoever. Kaya kami nilista po kung may may funds, pwede doon. Ang po niyan, ang target po is Labisares 1 Central. Sabi ko sa GC, as a family, why should we share voluntarily for the expenses for the meantime? Pero kung wala naman, okay man. Talaga, may hindi naman talaga nagbigay. Andyan po may mga screenshots ako sa GC namin. Pero dinisolve ko na yun, nagpa-retain ako just to get some evidences of the screenshots na voluntary po siya. Just to answer that allegation of Martelis na pina-contribute po kami ng division office and the regional, we will deny that. That was our own free will and volition just to give a very good accommodation. Kaya kasi kung sa bahay, di ba man, sabi ni Sir na, binibigyan nga nila ng tubig, yung kama natin, di ba, bumababa tayo para sa... And that is one of the cultures of Filipino, being hospitable. Yun po, sir. Pero yung pong sabi na pinapaamot sa taga-region, why to, sir? Why to, sir? Kaya pag-amot talaga, yan kasi ito. Opening of classes, palagi yan. Previous year, sir, doon ako sa Central sa Victoria, kasi school head ako doon. Yun kami doon, sharing lang. Kung mayroon, kung wala, okay lang. Kaya kasi alam naman natin ang defeat order, original order natin na talaga no contributions. Pero kung voluntary, okay man. Tapos hindi sa pilitan. Alam niyo naman, students ko, 4 months pa lang po ako sa Labisares 1, and I'm very, very careful of giving instructions. Yun lang po talaga, nasalala ako sila. Dapat, wala na yan. Dapat kami na lang kung whatsoever na aming i-offer. Yun lang po. Sorry for what happened. Talaga ang division and regional monitoring team, hindi po sila nag-call or kung ano naman paano. Wala po. Sa amin lang yan. Ako as district head, as a mother. And to my partner sa Labisares po talaga. As sister, sabi ko pa nga, as brotherhood, camaraderie, kung may ganyan mga nangyayari, why not we share? No? Yun lang naman po talaga.
talaga sa dibdib. Hindi naman talaga yung pagkakaiba na kasi ganyan naman talaga tayong mga Filipino, one of the cultures being hospitable to the visitors. Yun po ang declare ko kasi nahihiya ko pa sir na nagpaamot, waray sir ito natabukod talaga. Sa amon lang ito. Okay, good morning po. Joy Garagamor po, 106.1 Radio Pilipinas. News anchor and comentarista. Ang tanong ko po dito, talagang nagbigay ng magkitama. Yan ang sinabi nyo. Sa takbunan sinasabi nyo po na nagbigay nga ng 1 ating mga school aids. Nagkaroon po ba kayo ng written memo na mapapakita sa atin sa publiko na this is only a voluntary? Screenshots po. Actually, sir, just because of short notice, I don't have any time to convene my scholars. Kasi ngayon, ang tawag na, mamilin ma, didaan mo ako. Alam mo naman, I did not hesitate to accept na we will be the host for that accommodation. Opo, ma'am. Opo. So, yun lang po. So, ang instinct ko talaga, religiously, not knowing na magkakaganito, no time na. Kasi darating na sila pakabukas eh. Yun po ang aking So yun naman to the course or whatsoever. So yun po sila. Voluntary na. Mayroon po kayo mga kasamang school aids dito na magpapatunay po. Pwede po magtanong o sumagot sila na talagang voluntary lamang po yung sinabi nila. Sino pong pwede school aids? Good morning, everyone. As the school lead of Lavisari Central Elementary School, isa po ako sa nagpapatunay na voluntary ang pagbigay ng mga school hits, hindi pinilit, which in fact, there were school hits na hindi nagbigay. Hindi sila pinilit. Meron naman na nagbigay at yun po ay voluntary. Hindi po pinilit. Yun po talaga ang masasabi ko. Ma'am, hindi lang po ito, amin doon sa ikukot namin sa sinabi niya, hindi lamang po ito ngayon nangyari. Bagkus maraming beses na daw nangyayari ito sa mga district. Ano po masasabi niyo? No comment po ako dyan, kasi previous yan. Yung ngayon lang ang pwede kong mabigyan ng answer. Thank you po. Okay, thank you. Maliban po doon kay Mom na ngayon na po nagbigay ng kanyang statement. Ini po head teachers from the Visayas District na pwede po mag-share din po. Okay, good morning. I am the school lead of Datag Elementary School. Ako, sayo ako sa waray maghatag because waray ko na kong kalibutan sa prior nga istorya kay atok sa Datag sa Uman. And then, waray ako cellphone kay nawara siton nga Friday akong cellphone. So, kung may mga instructions si Ma'am, perka uhion kay gabi na ako sa ito nagbubukan niya akong tablet. So, talaga, waray si Ma'am magpirit. Kaya ako waray nga akong mag-amot. Waray akong mag-amot. Ang suot ko naman Ma'am, waray akong maamot pero Central man ang bibisitahon. Mga dito na naman kan mga istorya. Pakaw man sito, wala na ako. Kaya ako man sito, nagsal na ako kan mo. Nalimot ko na ako sa iyong maghatag, magsugat kay kung may cellphone ako, isugat na kong ikaw Ma'am. Ayaw ko sito kay kami Santo Mr. Vargas. Nagbabahin na lang kami kung nanong magdala siya sa era pagkaon, sa among mga pagkaon. Kaya niniiwasan nga ni namon, itong si Andrio, kay Tagalabisari, nga si Tulfo. Oh. Ma'am, kaya kung tingnan ba yung Tulfo? Ma'am, excuse me po, sinabi niyo po na nag-isugan mo si Ma'am Waraga. Tiri. Nagsarga ka Ma'am, di ba? Nag-message ako sa kanya. Ano ba ito ni Ma'am? Wala man si Ma'am, bagay man bay okay man la. Waski wala kang mag-amot. Oh, Ma'am man niya sugat. So wala ako kuha. Wala ako maghalabak ng istorya. Ay, umang man talaga na wala ako mag-amot. Oh. At ako malabang Ma'am.
ma-open kung ka kung may cellphone ako na message ta ikaw makunta di na nala si itong nagpapaamot kung nano nalang ada or magsugad mo ta voluntary or nano kaya ang iwasan ta si Andreo waray ko ako si itong sa inyo makasugad kaya sa'yo itong sa to sa factor sa ako pa central principal nga dili kung kami nagpapaalam basta-basta maski nanong ako kaya ito nga ni si Andreo mahanap ko itong sin maski di yung ka-issue papahalabaon no. Sa'yo ito, pero in-istorya ko rin sa message ka, ma'am. Pero wala ako sa mag-Mr. Person kaya wala cellphone, gabila ako nakakapot. Pero kung tama ito niya, voluntary, kaya wala ako mag-amot nga, kaya wala man si ma'am mag-react, na matagtak, kinanglan, mag-amot ka to. Wala. Basta suwag lang ni ma'am, ala okay, kaya wala ka mo maghatag. Sa mo talaga, wala akong maghatag. Ato pa ko na si ma'am. So ako po ay school head sa Baysag Elementary School. Bilang malayo po ang aking paaralan, nang mabasa ko po ang kaunmaan kay Ma'am Mrs. sa group chat namin, si Ma'am Idelma, na ang accommodation po ng bisita namin ay nasa magtag 400 kung pwede lang. Voluntary lang. No? So, kinaumagahan, pumunta ako ng district. Wala pa doon si ma'am kasi maaga pa yun. Maaga ako pumunta doon. Tapos, ang akala ko kasi matutuloy yung meeting namin. Yung staff meeting namin. So, hindi natuloy kasi papunta na rito yung taga-region. So, bilang school head, nag-voluntary po ako pagbigay ng 1,000. Voluntary po yun. So, pagbigay ko doon, si Sir Duran, doon din, nagbigay din siya ng 1,000. So yung iba, siguro, nag-irog na sa 1,000. So ilan lang kami na nagbigay, voluntary yun. Ayban ko lang sa iba. Pwede din ma-interview kung voluntary din nila. Opo. Basta para sa akin, voluntary yun. Galing sa aking wallet, sa aking pitaka. Okay, sir, kasi nag-mention si Sir Duran. Voluntary mo, sir? Yes, sir. Sir Duran po from Villahermosa Elementary School. Tama po si Ma'am Hulet, si Amity Hulet. Pagkanto ko, nakahatag na siya. Pero hindi ko alam ang amount. So, nagkapunta ko Ma'am Risa. Kasi Ma'am Risa, siya ang central principal. Kaya akala ko magkukonvene kami for the meeting. So, bago man ni Ma'am Risa, may adan na si Ma'am message sa GC na sugad sini may naghatag na la or mag-share na la sa aton man higayon kay adi na mga bisita from region. So, ang nagawa ko kay Ma'am Riza, pira ang hatag niya Ate Hulit. Bago man niya, naghatag na siya 1,000. Bako, mabili na la ako, Ma'am Riza, 1,000. Kaya kung na naman sito naan katuan. Pero okay lang liwat kung nano ba, basta naghatag ako 1,000. Bago man yung Blizzard, iya talaga instruction. Okay lang ini sir, kay iuulit pa man sinan iba, kung pili kita, kung may sobra, or ibabalik naton. Kung halimbawa man, diri ini malayo na aramot. Magsulat ni Ma'am Riza. Baka Ma'am Riza, sige ma'am, ibibiling ko lang akon 1,000 kay masag ka ako sa school, kay ato, sa farm plan akon school. So, bali man ako siton hanap na ako lang. Kay voluntary siya, sir. Bisan man kami sa among mga school, ang school ay malaliwat anak kukuan para sa mga bisita, di ba? Kasi makuri man nga, wala kita kuan sa atong mga bisita. So, matong sir ang kamaturan na amon na experience dito si nga adlaw. Sir, pangkana ko lang voluntary, bakit may certain amount nga ginagawa? May certain amount, dili ko alam kasi certain amount. Kasi ang hatag ni Ma'am Hulit, naunahan niya sa 1,000. So bago ko, 1,000 na lang ako ni hatag, ibilin ko lang. Dili nagsulod si Ma'am Risa, natagwa ng 1,000, waray siton. So ako wala, ibilin ko lang. So naunahan naman nga duwa. So ang ibada, naghatag na natagwa ng 1,000. Pero in my heart, in my mind, maara man ang Ginoong nga voluntary ito nga paghatag. Waray ako po magreklamo si Ton nga 1,000 ko na hatag kay konsol o balik o diri okay lang ito sa akon. So, maulay ito, sir. Thank you, sir.
Mabalik lang po ako pakiananin sa Division Office. Sir, kayo nga napupunat maklaro, siguro sa liliwan sa akong pagdating as the media, ba imaw natin yan, makanan ako na kayo ipakiana sa iyo office. Every time mo ba nga nabisita na ang taga-regional office or even the division office na kanto si mga district in Northern Samar, wala ko ba ito sila diba, officially, travel order, mayroon yan. So wala ba yung ponto na galing sa division office or even in regional office na bakit kailangan pa mag-ampagan at kailangan ng voluntary yung bigay yung ating mga teachers for the accommodation and foods? Thank you, sir. To answer your question, allow me to distinguish kung sino lang dapat ang may representation allowance kung sino wala. Ang mga third level officials, in that case, anaton superintendent, anaton ASDS, anaton 2 chief, and sa case sa region, CRD, CRD, and di ko na matukoy kung sino pa dito. Sila ito ang may representation allowance. In the case of the non-third level officials, wala talaga representation allowance. Instead, may travel allowance yan na 1,500. That includes the food and the accommodation kung hindi ako nagkakamali. And at the same time, yung pamasahe is separate from that 1,500. Tama po ba ako, ma'am? Okay. So, in cases where may mga bisita tayo, even from the division office, wala naman talagang instruction either from the regional office or from the division office na mag-prepare po kayo kasi may parating. I would like to share you one thing. I have this experience going with SDS Alhibi to the point na nagutom nga ni kami. Kasi Sir Alhibi, nadiri ko dito magpapaprepare sa field. In fact, ang ginlans ko silot kay magutom na. And na-appreciate ko because of the wisdom behind that mandate na dili talaga magpapaprepare kay makaklaim, may daman kasi travel allowance. But that travel allowance is only applicable to a certain kilometers. Pag di ka umabot 50 kilometer radius, di ka pwede. Kasi pwede ka makauli anytime you want, na pwede ka bumalik. Now, ang common practice ako, personally, common practice ko is pag naupo na ko kan SDS, may ako permanently biskwit sa akong bulsa. But for all you know, Filipinos as we are, because of our culture, being hospitable, ibalik ko na lang sa iyo nga luha, tagamit jaman ka mo. Kung may bisita ba ka mo sa iyo balay, di ba niyo gini-istimaran? Bisan man la sa iyo kabaso matubig, nagpe-prepare ka mo out of your own goodwill. Diri kay na-fuels na ka kay may bisita. Bago pa, pamulitika lang ini. Pag ano lang ba na may bisita ka now? Whatever transpired in the field, that is beyond the control of the division office. When in fact, like I said before, never nag-issue ang division office or the regional office nga pag-iistimaran ang mga bisita. Kung ano ang natapos sa field, that was out of their own goodwill. Given nga batasan naman talaga natin mga Pilipino na magprepara kay malapit na bisita. But one thing is for sure, kung nagkaroon man contribution, sigurado na sa part sa division office, waray mandatos. Kung ginhimo man ito sa field, kanra ito lugaring nga panalimuot para mapaupay manliwat ang pagtratar sa tiabot nga bisita. Okay, thank you, sir. Going pa po tayo dito sa ating taga-district ng Lavisares. Ma'am, kasi we are wondering din kung bakit po nakapag-post si a certain Martires Tria. Si Martires Tria ho ba ay connected in Lavisares District? At bakit kaya po siya nagkaroon ng ganong hinain at nakapag-post
kanino kaya nanggaling yung information? Meron po ba kayong nalaman na mayroong employee from the Lavisares district na nag-info sa kanya doon at nakapag-post? Sir, ako napaton po siya kay from our GC ito. A very exclusive and very unofficial GC. Ano? Kay kung anong po talaga breach of data privacy. Itong po sir, no-comment po ako sito. Ang tanong mo po, kung connected. Talaga si Martires po, employed as EO in Capon, but from Adas 3 in Capon, but from Barbaybay, Lavisares. A native of Barangay Lavisares. Siguro po may mga related siya or whatsoever. Pero hindi pa ako makakomment sa exact person o sino po nag-share sa GC namin. So mga po, only God knows talaga. Kaya masamang mag-pinpoint kasi wala tayong evidence. Yan lang po, sir. Okay, thank you for the answer, ma'am. Any concern? Yun na lang siguro po sa ngayon kasi kukunin namin yung side na rin ng ating from the Division Office. Actually, yun yung ating pinupuntuhan po ngayon, yung naging post para malaman din po na yan lahat kung ano po talaga yung side naman ng District of Lavisares. Pwede yung concern na? Siguro, ma'am, ano na lang, out of respect na lang siguro sa mga guro at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa namin. Ano po ang inyong panawagan doon kay Miss Martires? Good morning, Mr. or Miss Martires. No? So, salamat sa yung pag-post. Sabi ko pa nga pala, nung sinasabi sa akin ng school head, everything happens for a reason. Siguro mayroon po siyang dahilan kung ano. Yun lang po. 4 months pa lang ako sa Lavisares District. Siyempre, pagdating ko po Lavisares, talaga mayroon akong mga background. Hindi ako natakot kasi na-challenge ako kay Sir Tahibig. Kay school head po ako sa Victoria for 18 years. So, first time ko po itong maging district head. Siguro, ang trust and confidence ni Sir, siguro malakas na to si Mrs. Blasquilio sa mga ganito. Talaga, sagad pa ni, sabi pa ni Ma'am Parina, masaya. Masaya. Sa akin din part, hindi naman dapat akong malungkot, sobra. Kasi nga, yun, biblical ito, may magandang mangyayari sa pag-post niya. Siguro, time ko na rin, sabi ko sa school heads ko, na based on my experience talaga, very, sugat goes very sad, na I will not give my full trust to my group of people. Sorry to say that, my district school head, my school heads. Kasi, galing sa GC kasi namin, no? So, and our GC is official GC, and my data privacy yan. Yun lang po. Kaya, dumami ang post kasi na-share niya kay Andrea. So, no-comment po ako about Andrea kasi perception niya yan. Iyak po yung attitude. Hindi natin yan ma-question talaga. Kaya ako, when I got the post of the Lavisares Human District, is just to manage the district, not to divide the people, but to, yun na, to be reunited. Maraman ito sila sa akong batasan. 4 months pa lang, sir, di ba? So, this will be my first time to appear and very challenging. Now, I have already nag-shift ako sa aking leadership style na ngayon. As a leadership strategy just to handle my school head. May nakuha kayong doon? Learning po, sir. Learning? Lesson? Big lesson, sir. Malaki. Marami akong na una, kahit voluntary, wag na lang. Kung nasaan ang visitation as district head, talaga as district head, as a mother in the district, I have to support na lang. No? So, bahala na lang tayo. Sabi ko pa nga sa kanila, nandyan po yan sa GC namin, nag-dissolve ko kaagad. Hala, next time, pag may monitoring, dadalhin ko na lang sa bahay namin. Yun po, pero joke lang yun, ma. Sir, joke lang po yan sa akin.
kaya namin ito ni Ma'am Irma, laban lang ito. Kasi hindi natin yan maiiwasan, di ba? Meron po talagang sagad pa sa 12 disciples, meron talagang nadadalik ng ano. Pero kung sino man po ito na scholars na nag-share, siguro natintarala po ito siya. What if ko nag-ask, kung pira-darag mo, na-screenshot, yun liwat yung akong nag-iisip. Talaga, hindi pa ako nag-iisip sin maraot kay. Parang kung ito sila mga anak, sir. Marami ito sila sa batasan ko dito nga ni ako ano basta, mga ito sir, ako, positive outlook gihapon ako. Siguro, kaysa, nag-post kasi siya dahil, 1K, so, hala kahirit man, anak ko, diba, as human, nalangot ako ang pupugong kumakalagot sa ko. Alaalayan na lang tidak pag-ibig. Sorry ko talaga. So, mawala ko ito ang ako kan Martires, Andrea, Tagalisaris po siya na awalay po ako comment. Kaya ko yung lugarin na perception and character. Thank you. Thank you, ma'am. Mabalik po ako concern din sa Division Office Officer. Sir, kasi may other finding dito siya na-mention sa kanya post, a certain Martires Andrea. Sir, quote ko lang po niya. Ano po? Justice para sa mga maihana nga diri nga harbisan na sa RQE na. One of the concern is Martires. The second one is justice sa mga naghihinyag pa-transfer pero diri natatagan chance kay Waray Baker. And another concern ni Ms. Martires, justice sa mga teacher na sobra nag-iilog sa mga paaramot every time nga na-visit ang mga mayor sa DepEd. Any statement po in behalf of the Division Officer? Thank you. For that concern, actually, dapat this is no longer connected sa na-raise na question. And siguro ko, I would like to give that opportunity nga directly to be addressed by SDS siguro. Kay, as information officer, limited ang akong instruction only to accommodate issues with regard to what is happening already that has something to do with the Labisares people. So in that case, at tulungan question, I would like this opportunity na ihatag ta kan SDS ang living hapon. Kaya wala prior consent on his part na ma-answer ako to questions na limitado na liwat ang inhatag sa ako nga authority. So, niya siguro, kung pwede maka-request kay audience with SDS, mas maupay. Mag-request ako dito tao na kung okay si SDS na magpa-interview sa iyo ihapon. Kaya kung naghatag na siya go signal, siguro pabatunan ko ito, pero with due respect sa office na yung kakaptan, hindi ko pwede pangunahan ang maging rason or maging baton sa division office. Yun lang. I'm so sorry, but I have to follow protocol. Okay? Okay, sir. Thank you. Sir, ito naman sa ngalan ng balanse pamamahayag, gusto ko lang malaman po kung nakuha nyo na rin ang point of view bakit niya na nagawa ito ni Ms. Martires. Napatawag na ba? Naitanong nyo na ba? Actually, it's so hard na ipatawag natin ang tao kay unang-una, he's not using his real name. So, how could we ask the person to appear kung ang niya gamit nga ngaran sa social media, diri niya real name? So, in that case, wala pa natin siya ipapatawag. Sir, kasi ganito tukoy na from Labisares, tapos na-assign sa Kapol, tapos tukoy na kung sino. So, meaning, alam na natin kung sino. Yes, tama ito. Pwede may disclose niyo. Yeah. Pwede niyo po may disclose Pwede yung pangalan. Ang pangalan? Post, kasi sabi niyo it's a dummy account. Oo. So, sino po talaga yung Kaya nga, I could not answer kung sino yan. Pero, the person na nagreklamo bearing the name of Martires Andrea. Pero what these people is telling you is somebody representing that person, Martires Andrea. And I could not comment kung siya ba talaga yan. Okay? Just to make the statement clear once and for all,
na hindi pa namin na ipatawag kasi we need to verify kung sino ba talaga ang owner ng Facebook account na yan. Kasi ang hirap mag-tag ng tao na wala tayong basis. So, with regard to your concern, I don't know kung may admission in public by that person, kung si Drea Martires or Martires Drea and this certain person is one and the same person, pwede nato na siya ipatawag. In the meantime, we need to clarify muna kung sa'yo labagin siya nga empleyado. Kaya we never have Drea Martires as employee of DepEd Northern Samar. For the record, wala po tayong empleyado bearing the name of Martires Drea. And in that case, kung wala po, walang authority si Division Office na ipatawag ang tao na yan kasi wala tayong authority over that person. Okay, on that case po, walang hindi natin kilala at sinasabi, di ba, dami account. May action ba gagawin? Dahil ito yung nagiging paninira na sa ating mga teachers. Para mas, ipa-check kung sino talaga ang nangyari dito. Well, with that concern, I'm sure ang Division Office hindi rin natutulog to address the issue. Kung ano man ngayon ang ginagawa ni Division Office, as of now, wala akong alam. I'm so sorry. Limited rin ang access ko as information officer. I don't know kung what's working in the mind of our legal team. Kasi may mga certain limitations rin lang ang function ko. Should there be actions, siguro, that would be made public, siguro, one of these days. But for now, hindi ko alam. I'm so sorry, wala akong masagot sa question niyo po. Sabi ko nga, hindi ko alam kung ano ang naging move ngayon ng Division Office. Given na very, ang tawag dito, paspas masyado. Ang bilis ng mga pangyayari. And it happened on weekend. So, wala kaming direct communication with SDS or with the other top official ng Division Office kasi weekend. And we have to respect naman na out of office na din ang tao. So sa ngayon, di ko alam kung anong naging move ng Division Office, particularly sa office ni SDS. Kung meron man, siguro hindi pa na ipa-approve sa akin o hindi pa rin ako kaparte na maging move kung ano po yung pwedeng gagawin. But for now, itong ginagawa natin is one of the best strategy to counter what has been published online. Yes. Kasi for sure, isi-share nyo din ito. And this is my appeal to all of you, our partners in the media. I-post nyo na you are hearing the side of that Northern Samar, particularly the people of the Visares. Sila po kasi ang involved. Like I said, the best people who could shed light to the issue is the Visares people. Kasi sila yung napangalanan doon. Kaya, ito lang siguro ang pinaka-the best sa ngayon na nagawa ni Division Office na nagkaroon ng press conference. Kasi once and for all, with your presence and with your help, we believe na mamamatay ang issue pagkatapos nito. Pero aware na po ba kayo na ang division po? Aware na naging national issue na po? Yes. Aware ako kasi since Saturday and Sunday, tinawagan na ako, central office, tumawag na sa akin ang regional office. So, hindi ko pwede sabihin na hindi ko alam. Actually, alam ko na to. Pero with the permission of the superintendent, like I said, we need to follow protocol bago tayo mag-action. So, since Saturday, alam ko na yan. Yun lang, nagkataon, weekend, di natin na-convene agad ang tao. And again, this is the best time. Today is the best time to address the issue. Kaya I am appealing to you, our media partners, to please help us to disseminate the information, what has been transpired, kung ano man yung mga sinabi ng mga kasama natin sa field, yun yung pinaka-the best. And I think, so far, this is the best action that the Division Office ever had for this certain issue. Thank you, Pastor. Kasi hindi yung matagakapoy. Okay po, thank you.
President Ann Campo. Senadi ay si Angelo Pico. Sige, pasok.